Bago ang pagdating ng mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay nakatira sa mga iba't ibang barangay at pinangungunahan naman ng iba't ibang mga pinuno. Bagamat tayo nabubuhay ng hiwalay-hiwalay ng may magkakatulad sa maraming paraan. Ang kanilang rehiyon, pananamit, mga bahay, ang mga sistema ng pamahalaan at mga tradisyon ng pag-aasawa at pang-ekonomiyang aktibidad. Sa maikling salita, sila ay maayos at delikado na. Sila ay may kultura na maaaring makapagsabi ng kaibahan sa iba pang lahi. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagmamay-ari ng isang kultura at teknolohiya na sumusulong ng lubusan pagkalipas ng mga nagdaang panahon. Noong sinaunang panahon, ang katutubong Afro-Asiatiko at Austro-Aborigines na tinatawag na ngayong Negritos o Aita, Agta o Eita na nakaabot sa isang isla sa pamamagitan ng land bridge sa pagitan ng 5,000 hanggang 30,000 taon bago naparito. Sila ay mahuhusay sa pangangaso at sa pagkuha ng makakain. Sa gitna nito, ang iba pang sinaunang sibilisasyon ay umunlad na. Ang Proto-Malay, isang Mongol, Ishatiko na lahi, dumating ng 2,500 bago ang pagdating ng mga telescope. Ang mga sasakyang pangdagat na tinatawag na balangay at dinala nila ang kanilang kaalaman sa paglalayag at pagsasaka at pagbuo ng mga bahay mula sa mga puno at paglikha ng apoy sa pagluluto. Ang sumunod na dumating ay ang mga Dietro Malay sa India Asiatico na lahi o ang mga Indian, Chinese, Siamese at Arabic na nangingibabaw at mas nanaig ang kanilang kultura. Sila ay may mga sariling sistema na pagsulat, kaalaman at kasanayan sa mga agrikultura, mitolohiya, paggawa ng alahas, pati na rin ang mga bangka. Bahay. Ang mga bahay ay gawa sa mga light materials tulad ng kahoy, kawayan at tipa palm. Matibay na poste ang nakapaloob sa ibabang bahagi ng bahay. Karaniwan, ang hagdanan ay nilalagay upang maiwasan ang pagpasok ng mga estranghero kapag ang may-ari ay wala. Ilan sa kanilang mga bahay ay nasa puno at tinatawag ding treehouse upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kaaway o sa mga ligaw na hayop. Pananamit. Lalaking pananamit, ito ay binubuo ng itaas at ibabang bahagi. Ang itaas na bahagi ay isang jacket na may maikling sleeves na tinatawag na kanggan, habang ang pang-ibabang bahagi ay isang strict na tila na nakabalot sa paligid ng baywang at sa pagitan ng mga binti na tinatawag na bahag. Sa kalalakihan, ginagamit ang isang peraso ng tela o isang gura na tinatawag na putong na isinusuot sa kanilang mga ulo. Ang putong ay isang kapirasong tela na inilalagay sa ulo ng ating mga pinuno. Sinusuot din ito ng mga mandirigma, pula kung nakapatay na at may borda naman kung marami na itong napatay. Sa babaeng pananamit, sila ay nagsusuot ng baro o kamesa, isang jacket na may sleeves at ibabang bahagi ng kanilang kasuotan ay tinatawag na saya. Sila rin ang nagsusuot ng gintong alahas at iba pang mga accessories upang pagandahin ang kanilang mga katawan. Mga pangkat ng tao sa lipunan. Habang ang pananakop ng mga Espanyol, ang mga tao ng Pilipino Archipelago ay nakakaranas din ng bahagyang pananakop at bahagyang pang-aalipin. Dito na nagkaroon ng mga pangkat ng mga tao sa lipunan. Ito ay may 3 bahagi, Maharlika, Timawa, at Alipin. Maharlika ay binubuo ng mga pinuno at ang kanilang mga pamilya ay mayayaman. Karaniwang sila ay tinaguriang Gat, Lakan, Raha o Datu. Timawa, tinatawag ding malalayang tao, may karapatan din silang magkalakal at makipagsapalaran sa anumang antas ng buhay. Hindi sila namumuno,
Hindi rin sila mga alipin. Malaya silang sumasapi, makahalubilo sa ibang pamayanan at lipunan. May dalawang uri ng alipin. Una, aliping namamahay. Sila ay hindi ganap na alipin. Sila ay maaaring magkaroon ng sariling pamilya at sariling bahay. Sila ay kinakailangan lamang ng kanilang amo sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Pangalawa, aliping sa gigilid. Walang galang na binibining marikit, ngunit kay kailangan ko na ang kabayaran sa iyong pagkakautang sa akin. Tama. Siya na lang ang aking kabayan sa aking pagkakautang sa iyo. Binibining marikit para away. Sila ang mga tunay na alipin. Sila ay walang tirahan, pinagbabawal din noon ang kanilang sariling pamilya. Kinakailangang manatili sa kanilang tirahan ng kanilang mga amo. At maaari silang gamitin bilang pambayad gobyerno o pamalaan. Ang kanilang pamalaan ay tinatawag ng barangay. Ito ay binubuo ng 30 to 100 pamilya. Ito ay pinamumunuan ng isang dato. Noon ay walang mga pambansang pamalaan. Nagkaroon lang ng mga sari-sariling barangay at dato. Ngunit walang dato na may sapat na lakas upang mapag-isa ang buong kapuluan ng bansa. Ang ilang mga barangay, gayon pa man, nagkakaisa upang bumuo ng isang federasyon. Tinawag mismo ang salitang barangay mula sa lumang bangkang Malay na tinatawag na balangay. Karaniwan, pinaniniwalaan noong panahon na ang Pilipinas ay hindi pa kolonyal. Nabuo ang bawat orihinal na barangay sa Pangpang bilang resulta ng mga taong dumating sa pamamagitan ng mga bangkang mula sa ibang mga lugar sa Timog Silangang Asya. Kapangyarihan at tungkulin ng dato. Nagpapatupad ng batas, ang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang nagbibigay proteksyon sa kanyang paksa. Siya din ang gumagawa ng batas na may tulong ng pangkat ng matatanda na nagbibigay payo. Ang isang bagong pagsasabatas na nakapagdesisyon ay pinapaalam sa mga mayayaman o namanghikan o tinatawag na lumuhulukan. Siya rin ang kumikilos bilang isang hukom sa panahon ng pagsubok. Ito ay madali para sa dato upang tumakbo para sa barangay dahil ang populasyon ay napakaliit. Karaniwan, ang mga barangay malalapit sa isa't isa upang matulungan ang bawat isa sa kaso ng digmaan o anumang pang-emergency. Ang posisyon ng dato ay pinasa sa pinakamatandang anak na lalaki upang wala ang pinakamatandang anak na babae. Ngayon pa man, sa iba pang pagkakataon, ang sino mang miyembro ng barangay ay maaaring maging pinuno rin, batay sa kanyang talento at kakayahan. Siya ang may responsibilidad sa pamumuno at pagprotekta sa ibang miyembro ng kanilang barangay. Kaugnayan nito, kinakailangan pa rin niyang magbigay pugay sa dato. Tulungan siya hanggang sa mga lupain at tulungan siya sa pakikipag-away para sa barangay sa oras ng digmaan. Noon, ng isang dato ay ginagabayan ng isang konseho ng matatanda, lalo na tuwing gusto niya ang isang kautusan na isa sa batas. Ang batas ay sinulat at inilagay sa buong barangay sa pamamagitan ng isang tagapagsalitang bayan na tinawag na umaluhukan. Pagbubuwis. Noong sinaunang Pilipino, nagsimula ang kaugaliang pagbabayad ng buwis. Ang layunin ng mga pagbabayad ng buwis ay simple lang. Ito ay para sa proteksyon ng kanilang tagapagtanggap mula sa mga dato. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ang tatanging exemption at nagbabayad ng buwis. Ang hindi nagbabayad ng nasabing buwis ay pinapatawag ng parusa sa kanyang pamilya. Alyansa. Tulad ng pamimigad ng mga bansa, ang mga alyansa sa barangay ay nabuo. Ang layunin ng pagbuo ng alyansa ay para sa kalakalan, kapayapaan at proteksyon. Ito ay selyado sa pamamagitan ng blood compact sa sanduguan upang matiyak ang pagsang-ayon sa katapatan o pangako, paglilitis at pagpapasya ng pagkakasala. Ang proseso ng paghuhukom ay naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng relihiyon.
Ang paraan ng pagtutukoy sa pagkakasala ng mga akusado ay nagpapakita ng pagkarelihiyon ng mga katutubo. Halimbawa, ang inilawang kandila ay pinahawak sa mga naghihinalang may sala. Ang anumang namatayan ng kandila ay nahayag na salarin. Ang dato ang nagsisilbing punong hukom at tinutulungan siya ng mga grupo ng matatanda sa barangay bilang kasapi ng hurado. Relihiyosong paniniwala. Bago ipakilala ang Katolitismo at Islam, ang mga sinaunang tao ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyusan. Ito rin ay naniniwala sa ibang kalidad ng kaluluwa at buhay pagkatapos ng kamatayan. Nagkaroon ng mga banal na hayop na kanilang ginagalang tulad ng puting unggoy at crocodile. Nagkaroon din ng mga banal na lugar at puno kung saan bawal nila itong putulin at sirain. Sila ay sumasamba din sa araw at buwan. Regular na sakripisyo at pananalangin ang inaalay sa kanila ng mga sinamba at mga espiritu. Ang gantimpala at kaparusahan ng kanilang matatamasa pagkatapos ng kamatayan nila at nakadepende ito sa naging asal nila ang kanilang makukuha. Pamahiing paniniwala. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala sa aswang, mga duwende o maliliit na nilalang tulad ng mga kawani ng tao. Kapre, ito ay isang matangkad na nilalang na may sigarilyo, karaniwang matatagpuan sa mga puno. Mangkukulam, isang lumang ginang ng bansa na may kakayahang umakit ng iba, gamit ng isang manika at isang pin. Tikbalang, kalahating tao at kalahating kabayo. Tiyanak, o isang sanggol na sumisipsip ng dugo ng tao. Sila rin ay naniniwala sa mahiwagang kapangyarihan, almets at chants, tulad ng mga anting-anting, kulam, at iba pang gamit ng panggayuma. Edukasyon. Upang mapalawak ang kaalaman nito, ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmamasid, imitasyon at kasanayan. Walang formal na pag-aaral sa panahon ng pre-Spanish period. Mga bata ay tinuturuan ng magbasa at magsulat ng kanilang mga magulang. Ito ay patas na ibig sabihin na sila ay may pinag-aralan. Ang layunin ng edukasyon sa panahon nila ay para sa kaligtasan sa buhay. Ang kanilang mga ama ay tinuturuan ng mga lalaking anak sa pangangaso, pangingisda, agrikultura, iba pang ekonomiyang aktibidad, habang ang kanilang mga ina ay tinuturuan ng kanilang babaeng anak sa pamamahala ng tahanan at gawaing bahay. Pakiban mo ang mga ito at tayo magtututog. Pangkabuhayan. Ang kalakalan ng iba't ibang barangay mula sa iba't ibang mga relihiyon at panga-isla ay ginagawang posible gamit ang mga bangka. Dayuhang kalakalan, dinala sa mga bansa tulad ng Birmio, China, Japan, Cambodia, Java, and Siam. Iba pang hanap buhay ay paggawa ng mga vapor, manukan, pagmimina, paghahabi at pangangahoy. Musika at sayawan. Ang mga sinaunang tao ay may walang pag-aalinlangan, mga mahilig sa musika. Ang bawat komunidad ay nakaroon ng kanilang sariling hanay ng mga instrumentong pangmusika. Sila ay sumasayaw sa kanilang mga diyos, panito at mga espiritong kanilang pinaniniwalaang para magpakitang gilas. Sila rin ay sumasayaw sa panahon ng mga piyesta at iba pang maliligayang okasyon. Wika at sistema ng pagsulat. 7 pangunahing tinuturing wika: Tagalog, Ilocos, Pangasinan, Kapampangan, Bugaynon, Hiligaynon, Maguindanao at Gamagnon. Sila rin ay nagkaroon ng sistema ng pagsulat. Ang sinaunang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig. Ang mga katutubo ay nagsulat sa iba't ibang materyales katulad ng dahon, balat ng puno at prutas. Ngunit ang pinakaraniwang materials ay ang mga kawayan.